Sa araw na ito ay solo driving na naman tayo. Simula tayo sa Tuguegarao City patungo ng Nueva Vizcaya patungo ng Cavite. Ang biyahe na ito ay nakakapagod ngunit sulit din naman. Bayang hindi mabilang ang ating madadaanan. Kaya sa araw na ito ay dadaan ko kayo, ipapasyal ko kayo sa mga bayang hindi nyo pa nadaanan. So yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa going to Carmona exit. So kaya tara mga ka-best friend, samahan nyo kami sa paglalakbay namin simula Tuguegarao hanggang Cavite. Yun mga ka-best friend, at good morning na naman. Panibagong vlog, panibagong paglalakbay, panibagong umaga na naman ang ating patutunguhan mga ka-best friend. Time check mga ka-best friend, mag-alas 6 na ng umaga. At syempre nandito pa lang tayo sa Tuguegarao City, papasok pa lang tayo ng Bunton Bridge mga ka-best friend. Inabot na tayo ng alas 5 mga ka-best friend, gawa ng medyo mahaba yung ating preparasyon sa umagang ito. Kaya nabutan tayo dito ng sikat ng araw dito sa may Bunton Bridge. Talaga nga namang mapapasubo tayo ngayon mga ka-best friend, dahil nga nag-iisa lang tayo ng driver, wala tayong kapalitan. Pero kaya din naman kahit diretsuhan, 9 hours to 12 hours na biyahe, kaya din naman mga ka-best friend. Maya maya mga ka-best friend ay pasikat na rin si Haring Araw. Nung malagpasan na nga natin itong Bunton Bridge ay kumaliwa na tayo dito patungong Enrile. Matapos nga ang mahigit 10 minuto na paglalakbay ay nabot na rin natin itong bayan ng Enrile. At talaga nga namang mapapansin natin ang napakagandang bayan at napakalawak na daanan. Mahigit lang din 10 minuto na paglalakbay ay naabot na rin natin itong malaking banga dito na sakop ng Santa Maria Isabela. At dito na nga rin tayo mga ka-best friend, inabot ng Haring Araw. Kaya na mga ka-best friend, pasikat na si Haring Araw at syempre maliwalas na yung ating paningin dito sa ating daanan. Itong binabaybay natin na daanan ay syempre mga ka-best friend ay napakaluwag na daan ito. Ay umabot ito ng 4 lane. Medyo maliwanag na ang sikat ng araw at syempre nadaanan na natin ng mga area dito na may mga bayan-bayan at mga barangay mga ka-best friend. At ang sunod nating nadaanan na bayan mga ka-best friend ay ang bayan ng Malig na sakop ng Isabela. Isang napakagandang bayan, malago at asensado mga ka-best friend. Ito ang bayan ng Malig na sakop ng probinsya ng Isabela. Halos 20 minutos din ang ating paglalakbay ay naabot na rin natin itong bayan ng Roxas, Isabela. Ito na nga ang binabaybay natin ay nandito na po yung boundary ng Roxas, Isabela mga ka-best friend. Habang binabaybay natin itong Roxas, Isabela ay kapansin-pansin naman itong kaliwa kanan na naglalaparang palayan. Minuto lang din ang nakalipas ay naabot na natin itong bayan ng Roxas, Isabela. At ang oras ngayon mga ka-best friend ay alas 6:20 ng umaga. Habang tumataas ang araw ay dumadami na rin ang ating nakasalubong sasakyan at nakakasabayan dito sa bayan ng Roxas, Isabela. Halos 15 minutos lang din ang biyahe simula sa bayan ng Roxas, Isabela ay naabot na rin natin itong bayan ng Aurora na sakop din ng probinsya ng Isabela. At dito na nga mga ka-best friend ay talagang tumaas na si Haring Araw at medyo matraffic pala dito pagdating ng umaga sa bayan ng Aurora mga ka-best friend. Dahil nga ngayon ay araw ng Martes, regular day, ay talaga namang ramdam natin ang bigat ng traffic sa mga bayan-bayan mga ka-best friend. Gawa ng naghahatiran ng mga estudyante at nag-uuwian na rin sa kanilang mga bahay. Mayroon tayong makikitang pamilihan dito sa bandang kanan natin mga ka-best friend. Yan po pala yung kanilang palengke dito. At sa patuloy natin na paglalakbay mga ka-best friend ay naabot na rin natin itong bayan ng San Mateo, Isabela, na halos magkakadikit lang sila nitong bayan ng Ramon, Isabela. Matapos nga natin mabaybay itong bayan ng Ramon, Isabela ay nasunod na nating natumbok itong Cordon, Isabela. Ang Cordon, Isabela ay boundary ito ng Nueva Vizcaya at ng Isabela.
Alas 7:30 na nga ng umaga mga ka-best friend at nakarating na rin tayo dito sa bayan ng Cordon Isabela na kung saan ay talagang medyo dumami na at medyo matraffic na ang area nitong bayan ng Cordon mga ka-best friend. Talaga nga namang napakabilis lang ng biyahe simula sa Tuguegarao hanggang dito sa Cordon Isabela. Halos 3 oras lamang mga ka-best friend yung ating biyahe simula sa Tuguegarao hanggang dito sa Cordon Isabela. 3 hours na tayo nakaupo sa driver seat at ang ating kamay nasa manabela ay hindi pa rin tayo nakaramdam ng antok mga ka-best friend dahil medyo mahaba ba yung tulog natin sa gabi mga ka-best friend. Paglagpas nga natin sa bayan ng Cordon Isabela mga ka-best friend ay dito na natin nakasabayan itong mga naglalakihang truck at naghahaba ang truck patungo ng Maynila. At nandito na nga tayo sa boundary ng Isabela at Nueva Vizcaya. Papasok na tayo ng Nueva Vizcaya mga ka-best friend. Habang paakyat na nga tayo sa probinsya ng Nueva Vizcaya mga ka-best friend ay nakaramdam na rin tayo ng gutom at ang ating mga kasama. Kaya yun, dumaan muna tayo sa ating suking kainan. Dito lang yan sa part ng Nueva Vizcaya. At nandito na nga tayo mga ka-best friend sa ating suking kainan tuwing pupunta tayo ng Maynila. At ang area dito ay inayos pa kaya dito muna tayo sa kaliwang side mga ka-best friend. Masasarap ang kanilang luto dito at mga preska pa. So tara guys, kain muna tayo dahil alas 8 na ng umaga. Oras na mga ka-best friend para mag-almusal. Dito na nga tayo guys sa Green Eco Restaurant. Ang kainan na ito ay sakop ito ng Jedi Nueva Vizcaya. Napaka-relax talaga ng area dito maliban sa kubo-kubo ang kakainan ay talaga namang napakalamig ng simoy ng hangin pagka nandito tayo sa Green Eco Restaurant. Pagkatapos nga natin mag-almusal mga ka-best friend ay nadaanan natin ang bayan ng Jedi Nueva Vizcaya. Wala pang kalating oras ang biyahe natin, naabot natin ang tulay na nagkokonekta sa bayan ng Bayumbong Solano mga ka-best friend. So nandito na tayo sa tulay na mahaba na concrete bridge mga ka-best friend. So tuloy-tuloy na tayo sa mga bayan ng Nueva Vizcaya. Dito may napansin ako na mga truck, naglalakihang truck na nakakasabayan natin. At yung tulay talagang napakatibay gawa ng ilang tinulada itong mga karga ng truck na nakakasalubong natin pero talagang hindi bumibigay ang tulay mga ka-best friend. At talagang napakatibay ng pagkagawa. At dito na rin tayo dumaan sa bypass road ng Solano mga ka-best friend. So tuloy-tuloy na tayo guys papunta ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Nandito na nga rin tayo mga ka-best friend sa bayan ng Bayumbong at binabaybay natin ng mga establishment dito sa bayan ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Talaga namang napaka established na ng bayan ng Bayumbong guys. Dito guys mapapansin natin ng hospital, talaga namang napakalaki at napakaganda ng kanilang hospital dito mga ka-best friend sa bayan ng Bayumbong Nueva Vizcaya. At nandito na rin tayo sa arko ng Bayumbong mga ka-best friend. Narating na rin natin ito at tatawid tayo dito sa tulay na mahaba na talaga namang napakatibay din nito dahil ilang truck na yung dumaan dito na may dalang napakabigat mga ka-best friend. So yan, babaybayin na natin ang tulay na mahaba ng Bayumbong guys. So ayan na guys, approaching na tayo sa bridge na to. So ito yung nagustuhan ko dito sa bridge ng Bayumbong mga ka-best friend. Talaga namang napakasulit at napakaganda ng paggawa
nitong tulay. So ayan, marami na rin tayong nakasabayang sasakyan going to Maynila mga ka-best friend. Halos kalahating oras din na mahigit ang ating biyahe simula sa bayan ng Bayumbong patungo dito sa bayan ng Bambang mga ka-best friend, na sakop ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Ay narating na rin natin itong bayan ng Bambang na napakalaki mga ka-best friend. So ayan, nandito na tayo sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Pasado na alas 9 ng umaga guys, ay nandito na tayo sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya, at tuloy-tuloy lang ating biyahe patungo sa sunod na bayan ng Nueva Vizcaya, na bayan naman ng Aritao. Wala pang isang oras ay naabot na rin natin itong bayan ng Aritao. Nasakop din ito ng Nueva Vizcaya mga ka-best friends. So ayan, binabaybay na natin ang bayan ng Aritao. At alas 10 na ng umaga mga ka-best friend, nandito na tayo sa bayan ng Aritao. Napakabilis lang ang biyahe natin, gawa ng wala naman ganong sasakyan, at syempre dahil yung mga truck wala naman tayong kasabayan. So yan lang ang nagpapabagal sa ating biyahe, yung mga truck na medyo mababagal, kaya minsan napapasubo tayong bumuntot sa kanila, gawa ng hindi rin man tayo makapag-overtake dahil may mga krasada rin naman na maliit at 2 lane lang. Wala pang kalating oras ang ating biyahe, nabot na rin natin itong napakagandang view, napakagandang daanan at napakalawak na daanan dito lang din sa sakop ng Aritao. Kaya dito ang speed natin ay medyo mabilis na, gawa ng maluwag naman yung daan, asfaltado, at talagang walang lubak mga ka-best friend. At dito pala sa area ng dinadaanan natin ngayon ay merong mga nagbibinta ng duyan dito at ng mga basket na gawa sa light materials mga ka-best friend. Papasok na tayo mga ka-best friends sa bayan ng Santa Fe at madadaanan natin itong kanilang pamilihan. Paakyat na tayo dito sa may zigzag road na sakop ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. At buti na lang wala tayong kasabayang mga malaking truck, kaya medyo napabilis yung ating biyahe sa araw ng Martes mga ka-best friend. So yan pala yung isa sa maganda magbiyahe, gawa ng walang bumabiyahing truck pagka umaga. Paakyat na tayo mga ka-best friends sa zigzag road ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Halos may higit kalating oras na paliko kaliwa kanan dito sa may zigzag road ng Nueva Vizcaya ay matutumbok na rin natin itong boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Ito yung arko na talaga namang dinadayo ng mga travelers at ng mga vloggers, na merong kalabaw sa taas ng arko mga ka-best friend. Kaya talaga namang napakasolid ng biyahe natin. Kahit mga 9 hours to 12 hours pa yung ating biyahe, basta mga ganitong mga tanawin ang ating makikita. At ayan na guys, andito na tayo sa arko ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. At paglagpas natin ng arko mga ka-best friend, yan na po ay Nueva Ecija na. Matapos ang paliko-likong daan simula dun sa arko ng Nueva Ecija, ay nandito na tayo sa Karanglan, Nueva Ecija mga best friend. Medyo straight na yung daan dito, kaya waswasan na naman ang ating biyahe patungo ng syudad ng San Jose City. Habang pababa tayo ng Karanglan mga best friend, ay nakita natin itong mga view ng kabundukan, ilog at ang daan mga best friend. Talaga namang napakaganda ng mga view dito tuwing bababa tayo simula sa arko hanggang dito sa may Karanglan. Simula dun sa Karanglan mga ka-best friend ay mahigit din 1 oras ang biyahe natin patungo dito sa syudad ng San Jose City. At yun nga mga ka-best friend, andito na tayo sa San Jose City at maghanap tayo ng makakainan dito at makapagpahinga muna tayo dito mga ka-best friend, dahil talaga namang nakaramdam na rin tayo ng pagod, gawa ng dire-diretso yung ating biyahe at bababa lang yung ating pasahero pagka magsi-CR lang mga ka-best friend. At binabaybay na nga natin mga ka-best friend itong daan ng
o highway nitong San Jose City. At nakapasok na nga tayo dito sa city nitong San Jose, mga ka-best friend. Dire-diretso na tayo ng Talavera nito, mga ka-best friend, after natin na makahanap ng makainan dito sa Nueva Ecija. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Ayun, mga ka-best friend, at nandito na tayo ngayon sa San Jose, boundary ng San Jose, Muñoz. And then yan, dumaan mo tayo dito sa Max para kumain. At yun, ililipat mo natin yung sasakyan natin dun sa mismong entrance nitong Max, no? Yun, mabilis lang biyahe natin, mga ka-best friend. Talagang paspasan kasi wala ganong mga sasakyan na nagmumula dun sa norte, kaya talagang paspasan yung biyahe natin, guys, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, mga ka-best friend, baka naman subscribe kayo. So yung biyahe natin simula Tuguegarao hanggang Cavite, yung biyahe natin sa araw na ito. Yun, August 6 yung biyahe natin, guys. Lipat natin dito sa para malapit-lapit yung ating aso. Okay. Thank you kay Manong Guard na nag-assist. Yan, guys, so dito tayo ngayon sa Max kumain. Kain mo tayo dito. So kanina doon tayo kumain sa Nueva Vizcaya, din sa boundary ng Isabela saka Nueva Vizcaya. At yun, kasama natin si Kobe. Kobe, hi! Yan, si Kobing Pomeranian, mabait. Yan, mga ka-best friend, pasok na tayo dun, guys. Yan na nga, mga ka-best friend, after namin kumain dito sa San Jose City, ay ganito na, talaga na nga bumuhos na yung napakalakas ng ulan dito sa San Jose City. So papasok na tayo ng Muñoz, mga ka-best friend, at diretso na tayo ng Talavera. Kaso lang talagang medyo bumagal yung takbo ng sasakyan, gawa ng napakalakas talaga ng ulan dito, kaya halos hindi na natin makita itong daanan. Ayan na, guys, talagang lumalakas na yung buhos ng ulan, halos hindi na natin makita itong daanan. Ang talagang tinatanaw na lang natin na yung sasakyan na sinusundan natin. So yun, mga ka-best friend, at medyo mabagal yung takbo natin dito, gawa ng delikado rin, baka merong maligaw na sasakyan at sa atin pumunta, gawa ng hindi makita yung daanan. Talaga namang ang expected ko ay mas maga kaming makarating ng Cavite, pero wala, talagang medyo madidelay kami gawa ng bumagal yung takbo namin. So kanina medyo maaga kami nakarating ng Nueva Ecija dito sa may San Jose City, pero medyo na-delay kami dito sa may malakas na ulan at bumagal yung aming takbo, mga ka-best friend. So mga nasa 2 oras din na ulan, kaya talagang na-delay kami, guys, no? Kahit man mabagal yung takbo natin, ay at least safe tayo, mga ka-best friend. At maya-maya malagpasan na rin natin itong Muñoz, guys, no? So yan, andito na tayo sa boundary ng Muñoz. So going to Talavera na tayo, mga ka-best friend. At yan, medyo humina na rin ang ulan pagdating namin dito sa boundary. Sa patuloy na ulan, mga ka-best friend, ay meron tayong naririnig dito sa ating sasakyan na parang lagitnet at tunog na talagang pambihira, mga ka-best friend, no? So yung tiningnan ko sa labas ay narinig natin na yung ating belt ay ngumingit-ngit na dahil nababasa ng tubig ulan dito dumadaan sa parang ilong ng Fortuner. So yun, nung nabasa na yung belt, mga ka-best friend, ay napakaingay niya at nung nabasa na yung kanyang tensioner. So yun, buti na lang meron pang bukas na talyer dito sa Talavera, mga ka-best friend. So medyo na-delay pa tayo dito gawa ng nagkaroon ng
sira itong ating belt na kailangan na palitan gawa ng sobrang ingay pag nasa labas. At ang oras ngayon mga ka-best friend ay alas 3 na pasado na ng hapon. So talagang inabot na kami ng alas 3 dito. So ayan, masisira pa yung sasakyan at papalitan pa ng belt mga ka-best friend. So baka abutin na kami ng alas 4 dito sa bayan ng Talavera. Mga ka-best friend, nandito kami sa Kabanatuan. Dito kami car care center dahil yan, nagkaroon ng problema itong sasakyan, no? So palit naman tayo ng pump belt o yung belt niya sa ano. Oh, look at that. Mali yung kuwan ni Sir Paulo, no? Sabi niya, ano, bearing. Ito lang sir kasi pagbila sa amin naman. Doon wala yung tunog niya. Dito kasi nadaan yung tubig sa ano? Sa rubber niya. Babasa yan. Yung mabilis ano yung belt niya, mabilis masira. Yun, palitan na ng belt. Pump belt. Ito. Hindi pala yung bearing. Mas nakatipid ka kasi yung bearing mahal. Sa 4,000 plus. Ito yung belt na to. Ganun, nakapitan din kayo. Tensioner? Hindi. Bago pa yung tensioner niya, wala bang isang taon? Anong brand? Bando, matibay ito. Ito yung belt niya dati. Bando. Yan din yan pala yan. Bando rin pala yan. Yan, Bando brand. Matibay ito basta Bando. Magkano lang? Magkano yung ganito yun, sir? 160 daw. Malalim sir. Ay, malalim na? Oo, ingat sir. Pagkakaiba. Ito yung ano? Parang wala na siyang nakapitan ganun, kaya siya nakakulog. May dugtong oh. Ganyan pa ito, ganyan? Medugtong. Bando rin yan, bro. Bando rin. Parehas lang. Ano? 1,000. 1,600. 1,600. Sir? Even. Iba pala. Next. Check mo. Yung girlfriend niya. Ay! Dali natin. Kaya yan ang mga ka-best friend, tuluyan naming pinalitan ang belt nitong ating sasakyan dahil talaga napakaingay, ngit-ngit at talagang hindi maintindihan yung tunog mga ka-best friend. So pinalitan namin ng matibay na klase ng pump belt. Walang problema yan, sir, pag nabasa ng tubig yung belt. Wala po. Talagang kung na rin sir kasi, pabigay na rin. Matapos na palitan ito mga ka-best friend ay sinubukan naming i-start para marinig namin yung tunog nitong bagong belt mga ka-best friend. So naging okay na at yan, wala nang ngit-ngit o anong tunog man na narinig namin na napakalakas mga ka-best friend. Matapos ngang may kabit ang belt nitong ating Fortuner mga ka-best friend ay syempre chinecheck muna nila kung meron pang kailangan palitan at kung merong hindi na naibalik na tornilyo mga ka-best friend. So yan, chinecheck pa nila. So okay naman, kaya binalik nila yung hood at nagbayad na kami kung magkano yung babayaran dito sa ating sasakyan. At yun na nga mga ka-best friend, naging okay na. So palis na kami dito sa car care center sa pinaayusan namin ng aming belt.
So okay na, goods na, hindi na nag-iingay. So belt lang naman pala talaga ang pinalitan dito, at belt lang talaga yung nasira na mga ka-best friend. So yun, at paalis pa lang kami dito sa Nueva Ecija. So ayan mga ka-best friend, alas 4 na, nandito pa lang kami sa Pura Exit. So medyo talaga nagkaroon ng problema na diskarel. Unang-una, bumagal yung takbo natin nung nandun tayo sa San Jose City nung lumakas yung ulan mga ka-best friend. At ngayon naman, nung nandito na tayo sa Talavera, ay nagkaroon ng diferensya yung ating pump belt. Kaya nagka-delay talaga hanggang dumating ang alas 4. At nandito na tayo sa Pura Exit. Papasok na rin tayo ng T-Flex mga ka-best friend. So at least dito, mabilis-bilis na yung takbo natin. Gawa ng expressway na ito mga ka-best friend. Yun nga mga ka-best friend, pag papasok kayo dito sa Pura Exit, make sure merong laman yung inyong ETC o yung card ninyo. Dahil nga chine-check pagdating dun sa toll gate na mag-i-exit tayo. So magbabayad tayo doon. Pag walang laman, talaga namang matitikitan ka, gawa ng magkakaroon ka ng obstruction sa daan. So magkaka-traffic, gawa ng hindi magbubukas ang boom kung wala kang load. So ikaw yung sanay ng magkaka-traffic mga ka-best friend. So make sure pag papasok kayo dito sa T-Flex ay meron kayong load o sapat na laman ang inyong RFID mga ka-best friend. So ang biyahe natin mga ka-best friend ay tuloy-tuloy na tayo ng EasyTex patungo ng NLEX. So yun guys, nandito na tayo sa toll gate at magbabayad na tayo dito. So make sure may laman ang inyong RFID para hindi magkaroon ng abala sa mga kasunod natin, at syempre sa atin din. Sunod na lang natin ng 500 patungo ng NLEX na yun mga ka-best friend. Diretso na yun ang Balintawak. So yan, at tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe papunta ng EasyTex at NLEX mga ka-best friend. Yung mga best friend, binabaybay na natin ang NLEX o North Luzon Expressway going to Skyway mga ka-best friend. Mga ka-best friend, nandito na tayo sa Bukawi Exit. So 17 kilometers simula dito papunta ng Skyway. So medyo mahaba pa yung biyahe natin after nitong toll gate mga ka-best friend. So dito naman ang babayaran natin dito ay easy trip. Ito naman yung blue card ng expressway, no? Ito yung ginagamit natin tuwing magbabayad tayo dito. Magkaibang company po yung AutoSweep at ang EasyTrip. So yan, magbabayad tayo dito. So may laman naman yung card natin, kaya walang problema yan. At activated naman yung ating scanner, yung ating QR code sa harap, kaya walang problema yan. Mabilis lang magbasa yan mga ka-best friend. And mga best friend, after 5 minutes or more than 10 minutes na biyahe natin, ay nandito na tayo sa entry ng Skyway. So papasok na tayo or paakyat na tayo ng Skyway, Metro Manila Skyway mga ka-best friends. So kasi pag doon tayo dumaan sa ibaba, medyo matraffic at talaga namang baka matraffic tayo. So yun, dito tayo dumaan sa Skyway mga ka-best friend para mas mabilis. Kahit medyo mahal nga lang yung toll gate dito, pero at least mabilis naman kaysa doon sa baba matraffic. Maliban sa mapagod ka ay sa gas rin mga ka-best friend. So yun, tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe papunta ng Islex. Pagdating natin ng stage 3 mga ka-best friend ay meron toll gate doon. So magbabayad tayo ng ating toll gate. So mga nasa 230 lang naman yan, nasa stage 3. And then bukod pa yung papunta ng Islex mga ka-best friend. So pagdating natin dito sa Skyway, dito sa may Makati, ay talaga namang napaka-traffic dito mga ka-best friend, gawa ng inabot tayo ng rush hour. So uwian ng mga estudyante, iwian ng mga trabahante,
At ito, maramdaman na natin ang napakahabang traffic papunta na ito ng SLEX. Nandito na tayo sa ending ng Skyway and pababa na tayo ng SLEX mga ka-best friend. So medyo natagalan tayo sa traffic doon, kumain tayo ng mga nasa 20 minutes na traffic. And buti na lang at medyo bumulis na yung takbo ng traffic mga ka-best friend o ng sasakyan. At yun, pababa na rin tayo ng SLEX. So wakas, nandito na rin tayo sa SLEX o South Luzon Expressway mga ka-best friend. So going tayo ng Carmona na mga ka-best friend. So malapit-lapit na rin tayo makarating ng Cavite. So yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa going to Carmona exit. So dumaan muna kami dito sa may Macdo mo para makapagkape at makapaghapunan mga ka-best friend. So ayun, bibilis ng sasakyan dito sa SLEX. Dito tayo sa SLEX mga ka-best friend. So maya babiyahin na tayo ng papuntang Carmona, papuntang General Trias, Cavite. So yun, nabakabang tayo sa ating pagpunta doon. After namin maghapunan dito sa Macdo, sa gilid lang ng SLEX mga ka-best friend, ay tumuloy na kami. At para makaabot kami ng after ng rush hour, kasi ngayon kanina rush hour pa, marami pang sasakyan at napaka-traffic pa, at nagpalipas kami ng 1 oras para lang mawala ang rush hour, mawala ang traffic. So ngayon alas 8 na, so wala nang traffic nito sa Cavite guys. So yun nga mga ka-best friend, medyo na-delay tayo sa ating biyahe gawa ng nagkaroon ng problema yung sa ating sasakyan at inabutan tayo ng malakas na ulan sa Nueva Ecija. So yun, at buti nakarating na rin tayo ng safe and sound sa awan ng Dakilang Lumika. Nandito na rin tayo sa Maynila. So, nakarating tayo ng ligtas mga ka-best friend. So ang biyahe natin, umabot tayo ng 14 hours from Tuguegarao hanggang dito sa Cavite mga ka-best friend. So babiyahe pa kami ng 1 oras papunta ng Cavite. So sakto lang talaga mga ka-best friend ng abot lang ng 14 hours. So may mga delay kasi, may hindi natin masabi. May mga delay mga ka-best friend. So yun, thank you guys for watching. Maraming salamat sa panonood niyo ng ating vlog simula sa Tuguegarao hanggang dito sa Maynila hanggang Cavite guys, no? Ayun, thank you very much at mega love shoutout sa ating mga subscribers and followers sa Facebook at sa YouTube guys, no? Maraming salamat ulit. Thank you for watching.